kababayan ko, ito, ano na kayo, maghunos dili na kayo. Magdasal tayo ng mataimtim na makialam na po ang Panginoon sa ating sistema, sa pamahalaan. Yang lindol na yan, yan po divine intervention yan. Walang ibang pakayan kundi para mailabas at maisiwalat sa mata ng publiko ang mga korupsyon sa mga gusali naman na ginawa ron at pati mga kalsada. Ang daming namatay po. 70 daw. Finally corrected nila 70 katao pumatay. Umabot na 73 una pero nagdoble-doble pangalan. Ngayon, nakakahiya talaga. Ito para maisalba lang si BBM. Ano nangyari? Para maisalba lamang si BBM sa kahiyan kasi unang-una, flood control. Tapos, bumagyo. Binanatan ang Masbate. Ang naibigay lamang ni BBM na pera doon, kakapiranggot. Ano bang ibig sabihin? Wala nang pera ang gobyerno. Kaya hindi niya na i-release yung ibang mga flood control projects. Wala nang pera. Tapos, nakalindol sa Bugo City at saka sa Northern Cebu, kung saan mga kamag-anak ko ng mga kausingan nandun. Sa Bantayan at saka Daan Bantayan. So nakita niyo na ang maparaan ng Panginoon. Ano pa kaya ang meron na darating na gagawin ng Panginoon para finally mabuksan ang isipan ng buong Pilipinas? Mga lahat ng Pilipino. It takes only us to do it. Mag-people power na po tayo lahat. Tanggalin na, paalisin na natin ang presidente mula presidente hanggang sa pinakadulo ng mga congressmen. At gumawa tayo ng bagong konstitusyon. At isigaw natin na kapag mapaalis na sila, ang temporary na gagawin muna nating officer in charge sa buong bansa ay ang Chief Justice ng Supreme Court. At magpatawag siya ng pagsagawa muna ng Constitution muna. Magawa muna siya ng Second Freedom Constitution kasi may First Freedom Constitution sa panahon ni Cory. Ngayon, Second Freedom Constitution na kung saan ay pwede niyang i-adapt po na pansamantala yung 1987 Constitution minus i-minus lang muna yung mga bagay na kapagbigay pabor sa kanila. At ibigay niya muna, i-define niya muna na yung political dynasty ay bawal ang mga magkakapatid, magpipinsan na sabay-sabay tumatakbo. Kahit sa anong pwesto. Para mabigyan naman ng uri ang lahat at tanggalin muna pansamantala ang karapatan o kapangyarihan sa paghusga sa lahat ng mga kaso sa korte. Tanggalin sa judge at pansamantala maglagay muna ng mga tao, jury system muna. Kasi ang nagpumatpatay po sa Pilipinas ay ang katotohanan na ang mga desisyon ay nahahawak lamang ng iisang kamay. Halimbawa sa korte, iisang kamay ng judge ang humahawak yan. So, dapat palitan na natin yan. Sistema dapat kolegyal na, dapat Pilipino, dapat tao na. Kasi sa tao rin po nagsimula ang lahat ng kapangyarihan sa pagpamahalaan. Kapangyarihan sa pagsagawa ng batas ay nasa tao nagsimula yan. Kapangyarihan sa pagpapatupad ng batas ay tao rin nagsimula yan. At ang kapangyarihan sa paghuhusga kung may alitan tungkol sa batas ay tao rin ang nanggaling dyan. Nakasaad po yan. Nakikita nyo yan sa Section 1, Article 2 ng ating Constitution. Immediately after yung tinatawag na preamble and territory. Pagkatapos niyan, Section 2, sinasabi para Section 1, Paragraph 2, Article 2, nagsasabi po na the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people. And lahat, all government authority to judge, authority to make laws, authority to implement the laws, emanates from them. Ang them ay tao, nanggaling sa tao. Kaya ito, tingnan mo, nagagalit ako sa ngayon. Dahil nabalitaan ko po
na si Romualdez ay nag-apply ng medical leave. Aalis na rin? Aalis na rin? Gagayahin si Saldico? Bakit? Anong ibig sabihin yan? O ito naman, habang nangyayari yan, ito naman ang ginagawa ni BBM, kukunti lang pera na ibigay sa mga taga Cebu. Kasi ubos na nga. Ang maibigay niyo lang sa bata ay tissue paper. O tingnan nyo. Imbis na pagkain at bahay ang bibigay, ay binibigay tissue paper. Yan, tissue paper. Ano mangyari sa buhay ng bata niya kung tissue paper lang? Oh, papahirin niyang luha ng bata. Oh, yan, si Lolo mo BBM. Pero sabi ni Edmund Burke, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Si Edmund Burke po ay one of the greatest politicians in the world. So ngayon, ito naman po, ang makikita ninyo na humingi ng travel clearance si Martin Romualdez at pupunta na rin sa abroad. Ito po. Ayan, tingnan nyo. Naglabas ng statement ang kampo ni Congressman Romualdez na humingi ito ng travel clearance sa Kamara upang makapagpa-check ng mabuti sa ibang bansa. Humingi din umano ng pangunawa ang dating House Leader sa mga mamamayan dahil sa pagliban nito sa trabaho nitong mga nakaraang linggo. Ngunit hindi naman umano pinapabayaan ang kanyang opisina, ang kanyang distrito. 14 days ang inihingi ng kongresista sa Kamara na pahintulot upang makapagpagamot abroad sa nangakong babalik agad sa loob lamang ng 14 days. O yan. Saan ang may comment dito ni Betty Yagyag? Wala bang doktor sa Pinas? Oo nga naman. Tapos Jesus G. Bautista, sigurado magtatago na yan. I-freeze lahat ng assets niyan para hindi na magdala ang bayad ko sa tax. Jaime Disukatan. Nako, delikado dyan. Baka di na bumalik gaya ng BF niya si Elizalde ko. Tapos, sagot naman ni MD Channel reply, delikadis. Tapos, Roy Armasa Quinto, huwag bigyan ng clearance yan. Tatakas na yan. Bobby Caps, sigurado bibigyan ng travel clearance yan. Ganyan ka-inutil ang gobyerno natin. Si Perina Destresa, Jaime Disukatan, sasairin muna lahat ng laman ng kanyang bank account at lahat ng ari-arian sa ibang bansa bago sa totoo lang, kunin niyo muna lahat ng pera bago magpalabas ng freeze order. So, Lina Rodriguez Namol, tatakas din yan gaya ng sidekick niya. Biglang magkasakit samantalang lusog na lusog habang si Saldico nagkasakit kuno-kuno. Unti-unti. Ito mga crook sabit ng ghost project sa House of Representatives. Magkakasakit sa labas ng bansa magpagamot. Huwag na bigyan ng travel clearance. Travel Authority, Great Escape yan. Okay, the greatest escape to victory. Grabe mga ito Sabi ni Lina Rodriguez Namol, napapunta na sa kanila lahat ng pawis at pagod. Si Bitoy Villanueva, Jaime Disukatan, bakit na abutin ni kamatayan na kung magkaganon, makakabalik pa rin? Nagkakataon nga lang. Si Maya Angkil, Jaime Disukatan, hindi na yan babalik. Yan kung ano ang gagawin nila kay FPRRD, yan unti-unti na silang mag-abroad. Si Albert Ortega, Jaime Disukatan, plano na talaga magtago yan. Tapos, Pok Yamilaw Ednakot, Jaime Disukatan, malamang magkita sila ni Saldico kasi kukunin yung pera kay Saldico. Totoo lang. Jima Digamo, Jaime Disukatan, isipin niya muna ang trilyon niya doon. Sagot naman ni Elisa Fernandez Tijano, Doke, Jaime Disukatan, sigurado po yan. Paisa-isa lang, alisan na mga yan na maiwan ang mga bansang Pilipino ng ubos ang kaban ng bayan.
Conrado Rosario Gonzales Jaime de Sukatan, tama ka, hindi na babalik yan. Sana huwag pabayaan mga magnanakaw na makalabas ng bansa. Dahil doktor dito, at bakit bigla may karamdaman? Yan sana magkatotoo, may sakit siya, salot sila, kinakawala nila, tayong mga mahirap. Tapos pag may ramdaman, paggamot, ibang bansa, meow, meow, meow. O, natatakot siya sa meow, meow. O, strong God, sabi di Sukatan, di naman yan talaga uwi. Magbabanding yan sila ni Saldico sa sulok ng mundo. Tandaan nyo yan. Huwag payagan makalabas yan. Diyos ko po. Huwag hayaan makalabas. Yan si Romualdez, kung magawa nilang lokohin ng trilyones ang taong bayan sa sariling bansa. Ano pa kaya nakalabas na yan? Maski ano pa, di na yan pagpapakita. Maraming kasabot na high syndicate si Lacson at BBM sa ibang bansa. Tatago lang yan sila upang di na magpanagot ng mastermind nila. Grabe. Ano pa masasabi natin dito? O ano masasabi ninyo? Dave Dusombrake, Adam Breck. Pinakamalaki ang tatakbo niyan. No? Lipia po official. Hayaan na lang ba si ng DOJ? Hayaan yan. Dave Dombrek, akala ko pinatawag na siya ng ICI. Pinatawag yung Blue Ribbon, tapos ang Blue Ribbon committee biglang natigil ang hearing. Wala na daw hearing. Kaya pala walang hearing para makaalis muna. Pag alis ni Romualdez, saka naman magkaroon ng hearing. Grabe itong style nila ni Lacson. Okay, ito gagayahin susundan ni Romualdez itong sidekick niya. Itong sidekick niya, tingnan niyo. Yan ang sidekick niya. Gagayahin sarili kong bayan, hindi ako makauwi ng ganon na lang. Oh. Paano ngayon yan? O, ito naman ang isang kasabwat nila na nagpupumilit na maging ombudsman. Talagang dinidipinsan si Romualdez. Ayan. Sabi niya, gustuhin ko man isama si former speaker sa kakasuhan. Hindi pwede dahil wala pa namang sapat na ebidensya. Buang ka. O, amunsahe ko lang sa taong bayan, sabi na may MDTV channel. Huwag nila akong pag-initan dahil ang batas ay batas. Hindi natin pwedeng kasuhan ni speaker. Sabi pala na yan. Sabi ni Rimulya. Hindi pwedeng kasuhan si Speaker Romualdez na gano'n-gano'n na lang, walang ebidensya. Gusto ko kung sana totoo lang nakasuhan ang dating speaker dahil yun ang gusto ng taong bayan. Pero paano yun kung wala naman akong hawak ng sapat na ebidensya? Luko-luko mo, walang hawak ng sapat na ebidensya. Yung pagpirma pa lang sa Bicameral Conference Committee report, sobra na yun. Kalukuhan. O ano ngayon ang gagawin natin? O, ito pang kasabot niya, kasapakat nila. Tinigil ang hearing. O, si Tito Soto naman, ang kasabot nila. Yan, si Tito Blue Ribbon hearing suspended. I-order to Senator Ping Lacson. Bakit? Ano ba sabihin niya? Ano sagot niya? Upang mas maipon dati ng ebidensya at mapag-aralan natin mabuti ang sitwasyon, suspendido muna ang pagdinig ng Blue Ribbon nitong parating na linggo. Next week, hopefully, okay na kasi nakaalis na si Romualdez. Mga datos so we can proceed again. Lacson already know what to do. Hindi tayo pwede magpabigla-bigla upang mapapulido natin. Sobra ka naman. Bastos ka talaga, Soto ka. Pinoprotektahan mo talaga para kung makaalis na si Saldi, si Romualdez, saka ka kayo magngakak dyan. Alata ka talaga. O ito, ang ginawa pa ni Romualdez, namigay ng bigas. Bugas kasi sa Ilonggo tsaka Cebuano, tsaka Waray-Waray, ang bugas.
namigay ng bigas, Romualdez Rice sa Cebu. Bigas na may tatak na dating House Speaker Romualdez, muli na namang nilabas sa Cebu. Ayon sa kanyang may bahay, naway kahit papaano makatulong umano ang bigas na ito sa mga nasalanta ng lindol galing sa sariling bulsa. Sariling bulsa? Saan ba nang galing ang bulsa naman ninyo? Dating Speaker Romualdez, ayon pa sa may bahay ni Romualdez, napagalitan nila ang kanilang mga staff na naglagay ng kanyang pangalan. Kunwari pa kayo because binabahagi dahil sa hindi naman daw dapat paglagay ng pangalan. Grabe kayo. Kupal talaga kayo. Sino pa? Mga hinayupak. Ito naman, tingnan natin ang obserbasyon ni Kwan sa sunod na speaker. Kasi tatanggalin na si Tito Soto. Malamang ito na si Alan Peter Cayetano, sunod na speaker. After mabanggit ni Romualdez, bigla may issue na naman lahat daw ng senador involved. Yan. Ibig sabihin, kasi nabanggit si Romualdez, para malihis ang issue, tinira naman ang lahat ng senador. So talagang sinusubukan na ba natin ang galit ng taong bayan? Sabi na ni Alan Peter Cayetano. Talagang hindi na ba sila natatakot sa nangyaring rally na patikim pa lang akala nila yung mga pakulo nila naniniwala ang mga tao? Obvious na obvious ang pangyayari at ang testigo na nagdawit kay Speaker pilit ginigisa na ngayon. Tapos matatapos lumabas ang pangalan ni Speaker, may bagong pakulo na naman para mabaling sa iba ang sisi. Bigla ngayong umaga, sabi ni Chair Lacson, madami daw pasabugin lahat daw ng Senador 19 Congress damay na insertion. Pilit naman nila nililito mga Pilipino. Anong akala niyo sa mga kababayan natin ngayon? Ganun katanga. Kahit anong gagawin ninyo, alam nila kung sino ang utak at wala na kayo magagawa doon. Si Romualdez at ko ang sinisigaw nila, hindi kung sino-sinong invento niya. Invento niyan. Pag natutumbok nyo, ang mga boss pababa na yan, madali na lahat. Pero mukhang malabo kasi kita-kita na ng mga galawan nyo, pati itong ICI closed hearing daw, mahirap talaga. Pag ang puno ay kasabwat, walang mangyayari dito, paikot-ikot lang nang magkalimutan, kawawang Pilipinas. Hintayin na lang natin ang taong bayan na magdesisyon sa gobyernong ito, bulok ng bulok magkabahod, umaalingasaw, sabi ni Peter Cayetano. So yan po mga kababayan. Mga kababayan ko, bahala na kayo. Yan ang ating pag-uusapan. Si Dave Damrek, naghanda na rin yung tumatakbo si Tambi. Tambi in, Tambi out, Tambi out. Lipiye po official. Hahayaan na lang ba yan? Seawolf. Expected gagawin ang lahat upang walang madawit para hindi madawit si Marcos. Romualdez, si Tolpo, just my opinion Lipiye official, wala pala sila sa kalingkingan ni BP humaharap sa Senate at Congress. Dave Damrek, Attorney, so resolve na ba yung issue ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Hindi pa po na-desisyonan. Mimi Authority, Morning Sir Toto, Praxido Jordan Jr., pag nakaalis si Tambaluslos sa ibang bansa, ang ikukulong si Lacson at Soto kasi sila ang hadlang sa katotohanan. Edgar Lacion, Dr. Toto, good morning po. Dave Dambreki, ganon talaga upang lumalapit na sa katotohanan, humihinto na lahat. Adrian Sabili, hi, Ombudsman Buying, bigla wala na talaga makakasuhan, ubos kaaway na lang sa politika. Eduardo Ang, Attorney, nung Toto, pwede mo Iraq yung kanta si Sara kami, ang apoy na hindi namamatay. Sige, gawa tayo ng kanta. Archie Baynosa, ang asawa ni Romualdez, kapatid yan ni asawa ni mayor namin dati sa Sagay City. Ni walang asenso hanggang ngayon. Sa Sagay City, sa Negros. Tangina naman to grabe na ito Ano ba yung anong dapat ng kanta i-dedicate natin kay Romualdez? Lipio po official. Pa-shout out from Libak, Sultan Kudarat. Wow, linte. Lupok agi.
Lipio, yapo, opisyal. O sa mga pariente ko dira sa Libak. Sa Libak. Si Archie Baynusa ang ng asawa plano. So, anong mangyari ito? Gagawin natin. Ay, buhay. Magnanakaw na lang. Ang magnanakaw ay mapagsamantala. Madaling magkunwari, madaling makilala, balat kayong ginagamit kahit hindi sa pirata, magnanakaw pa rin ang nakikita kay Tambi. Yan, Tambi, Tambaluslos. Dave Dambrek, makalimutan na ata ni Adjong na kundi kay Duterte, kakaisis na ang Lanao. Oo nga. Ito si Adjong Sia Alonto, wala talagang utang na loob to. Hindi marunong magbayad ng utang na loob. At saka, narinig kong eleksyon doon, Congressman Sia. Ang eleksyon doon, para matalo mo lang kaaway mo, namigay ka ng 25,000 last hour. Grabe naman to si Congressman Sia Alonto Adjong. Kung talagang magaling kang congressman, maglumaban ka ng patas. Lumaban kayo ng patas. Walang bigay ng boto. Walang bilihan ng boto. Kapariya ka rin ni Paulo Ortega eh. Sa La Union, namili ng 20,000, 25,000 last hour. Kasi marami kayong produkto, marami kayong project. Sa sunod, meron tayong kasunod, babalita. Huwag kayong umalis. Marami tayong